Ayun, good morning guys. Sa first vlog natin kay Converge, hindi kasi natin naisama yung terms and condition niya. So para din sa mga subscribers na hindi rin naipaliwanag mabuti ng mga ahente nila, itatakal natin siya ngayon para masagot natin o mas malinaw sa kanila kung ano ba yung mga nakasaad sa application form, like yung bakit sila nag-cash out tinapitan sa insulate sila ni Converge. So, as you can see, nakalagay dito is staggered payment, which is yung installation fee na 2,500, and ito yung cash na installation fee. So ito yung babayaran natin upon installation, plus kung anong plan yung pipiliin natin. Let's say ito yung pinili niya, 1,500, bali 4,000 dapat ang cash out niya. So medyo mabigat yan para sa ating mga pamilya, dahil nga marami nga tayong gasusin, tapos para sa internet magkakasya tayo ng 4,000. So meron naman si Converge na second option na gagawing installment sa 2,500. Pero pag ginawa kasi siyang installment, magiging 3,000 siya. Meron siya interest na plus 500 pesos. Pero 2 years payable naman siya sa 2 years. So divided by 24 months lang natin siya, magiging 125 lang siya per month. So magiging monthly mo is 1,625 na. Yan ang magiging monthly mo for 2 years. So, ito, para saan ba yung naging deposit natin? Yung 1,500. So, kung ginawa natin siyang installment, tong 3,000, may kakashot pa rin tayo ng 3,000. So, para saan ba yan? Ito yung, ayan, nakikita nyo, subscription deposit. Ayan, 1,500. Ito yung, kaya tayo merong cash out na 1,500 pa rin. Just in case kasi na hindi natin hindi natin matapos yung kontrata natin ng 2 taon, hindi na natin siya ma-refund o mababawi. So, para siyang security ba ni Converge na pag hindi natin tinapos yung kontrata natin, wala tayong makukuha. So paano naman kung natapos natin o ayaw na natin ka-Converge at naka 2 years mahigit na tayo? Pwede natin siya gamitin sa huling buwan natin kay Converge. So wala tayong babayaran wala tayong babayaran pag hindi na tayo nag-subscribe kay Converge. So paano po is installment nga yung installation fee. So pag hindi ka na pag hindi mo tinapos yung kontrata mo kay Converge, so hindi mo na siya mababawi tong 1,500. Then ito po yung installation fee, yung remaining balance natin sa installation fee. So let's say po is 10 months, naka 10 months ka na kay Converge at hindi mo natapos, yung remaining months na hindi natin nabayaran yung installation fee, babayaran na rin po natin yun para maiwasan natin yung pagka-blacklisted natin kay Converge. Okay, so ano ba yung due date? Billing ni due date ni Converge. Ito isa sa mga nagiging maraming tanong pa rin sa mga subscribers natin. So due date natin is every 6 day of the month. So meron pa rin tayong grace period hanggang Agis o 10 of the month. Kapag hindi kasi natin nabayaran yon kay Converge sa mga ganong time o ganong date,
Hindi naman po kayo mapuputulan ni Converge, pero meron po siyang 5% na penalty. Yan po, computation na po siya sa isang buwan. So, kung nag-penalty na kayo ng isang buwan at umawat pa ng 2 months o 3 months, subject to Converge automatic deactivation na po yung account natin. So, hanggat maaari, iwasan po natin na umabot po tayong gano'n. Hindi po naman siya, sa Converge naman is maluwag naman sa ganyan. So, hindi naman siya katulad ng ibang internet provider na isang araw ka lang madelay, wala ka ng internet. So, napakalaking abala po yun sa mga lalo sa mga work from home o sa mga madalas gumamit ng internet. So, si Converge may mga ganyang case na hindi agad-agad namumutol yan. At pwede rin naman natin kausapin o pasuyuan din natin yung mga ibang kakilala natin na magbayad. So, meron din naman tayong mga online payment. Pero sa online payment naman kasi siya, dapat 3 days before magbabayad kayo. Kasi hindi naman kasi agad nagpo-post kay Converge yan. Pero lang kung magsasadya kayo sa opisina ng Converge, ayan, kahit adjust pa kayo magpunta, mapopost agad yan at malalagay agad at hindi na kayo mapaperde yan. Pero nga lang po, pagdating kay Converge kasi minsan blockbuster kasi dyan, maraming pila. So, talagang nasa inyo yun kung paano nyo i-settle yung payment natin. Ano ba? Yung modem natin, 6 months warranty lang po siya. Depende naman sa sira kung ano naging sira natin. Ayun, napaliwanag natin yung terms at condition ni Converge. Isa pa sa mga tinatanong nila yung bakit pag na-insulan tayo ni Converge ay wala pa rin siyang internet o hindi pa rin natin siya nagagamit. So, kaya po ganun, iba na kasi yung system ni Converge. Hindi na po yung office na in-applyan natin yung nag-a-activate. So, yung pinaka main office natin, yung Pampanga nga po, sila po yung nag-a-activate. Ang trabaho lang po natin, si agent o yung ahente natin, sila yung first customer service ninyo to follow up the activation of oh my god, your internet connection. So, pag napabayaan kayo ng ahente ninyo na hindi nagpa-follow up sa opisina, possible tumagal yung activation. So, 3 to 5 days yung activation ni Converge. So, yun yung pinaka namin, nagbibigay kami ng time interval. So, wag naman kayo mag-alala kasi minsan naman, kinabukasan, after 2 days, meron na siyang internet. So, kung 3 days, wala pa rin, kailangan natin i-follow up natin sa ahente natin para si agent magpa-follow up sa office. So, sa office na yung magtatrabaho para mag-follow up sa Pampanga. Okay. So, maraming salamat sa panonood at pakikinig sa aking tinakal natin ngayon kay Converge. So, kung may mga inquiry kayo, nandiyan naman sa nakalagay naman yung number ko, nandiyan naman yung mga link natin para masagot natin yung mga question ninyo. So, thank you. Maraming salamat. Sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At marami pa naman tayong mga iba vlog tungkol dito kay Converge at sa mga iba pang ating mga ginagawa. Thank you again.